Isang araw may usapan nga pala kami ni Tampi. Kaso medyo tinanghali ako ng gising. Nagising na ako ng 5 AM, nakatulog lang ako. Kamot na lang sa hindi makati. Agad na nga pala ako nagmadali. Wala nang hila-hila mo sa toothbrush, char. So paano guys? Tara! Pupuntahan nga pala namin yung farm ng mga isda. Kaso guys, pagpunta ko kila Tampi, wala na si Reddy. Ibig sabihin lang noon, wala na rin si Tampi. Grabe naman, iniwan ako. Pero guys, don't worry. Nag-iwan nga pala siya ng message sa akin. Ang sabi niya, sa mabuhay na lang daw kami magkita sa police station. Agad nga pala akong kinabahan. Kasi wala naman akong ginagawa masama. Malapit lang pala yun sa lugar namin. Ilang minuto lang natatanaw ko na ang police station. Dahil mabait naman si Tampi, hindi niya ako iniwan. Pasensya ka na Tampi, tao lang nakakatulog din. Dahil dyan inaya ko nga pala siya mag-almusal. Dito yan sa Brent Paris, mami. Grabe nga pala yung tarapilya dito, ang lalaki. Maganda rin yung kanin nila dito, buhaghag. Kaya naman Paris ang kakainin ko. Syempre, ganun din kay paring Tampi. So paano guys, kain nga pala tayo? May titigis pa ba sa ulo ko? Kailangan nga pala namin ng lakas para mamaya. Kasi guys, sabi ni Tampi, lulusong daw kami sa baha. Doon nga pala siya kumukuha ng mga isda. Napa-extrang sabaw nga pala ako sa kakakwento. Big shoutout nga pala kay tropa. On the way na nga pala kami ni Tampi. Sa totoo lang guys, first time ko lang makakapunta sa fish farm. Agad niya nga palang tinuro kung saan ang lokasyon. Nagmadali na rin pala kami kasi nandun na ang may-ari. Medyo nakakapanibago lang din ang lugar. Napadaan nga pala kami dito sa isang kanal. Grabe naman tubig doon, napakalinis. Tinawag na nga pala kami ni Boss Nathaniel. Siya nga pala ang may-ari ng farm. Pagpasok nga pala namin, sinalubong na agad kami ng maraming aso. Don't worry guys, mukha naman sila mabait. Nagubad din pala kami ng tsinelas, baka kasi madumihan yung tiles nila. Grabe guys, ganito pala ang itsura ng farm. Napakaraming lambat, kaya naman agad ako namangha. Si Tampi naman agad nang bumaba. Hanggang bewang lang pala to, kaya inaya niya na ako. O diba guys, napaka-sexy ko. Ayaw ko na lang talaga magyabang at ipakita sa inyo. Pagkababa ko guys, agad ko nga pala nakita tong mga moli. Grabe guys, sobrang dami. Sabi nga pala na may-ari dyan, nasa around 20,000 yan. Parang gusto ko na rin talaga mag-business nito. Paano ba naman, nakakainganyo? Sabi ni Boss Nathan, tuturuan niya daw kami maghango ng isda. Medyo madali lang daw to, kaya kailangan niya ng katulong. May nakita nga pala ako dito isang bagay. Grabe, parang nakakagutom. Sino ba naman ako para hindi tikman to? Agad ako pinigilin ni Tampi. Itlog daw pala to ng palaka. Nagsimula na nga pala silang maghango. First time ko lang pala makakakita ng ganito. Napaka-effective ng ginagawa nila. Naglalabasan na kasi ang mga isda. Kaya naman tuwan-tuwa kami ni Tampi. Huwag sana kayo magugulat sa ipapakita ko. Grabe guys, napakaraming balon moli. Ngayon lang ako nakakita nito sa buong buhay ko. Hindi ko nga alam guys kung nananaginip ba ako. Dito sasalain nga pala namin yung mga isda. Ihiwala yung maliit sa malaki. Tapos pipiliin yung lalaki at babae. Medyo matrabaho lang pero okay naman. Looking satisfied kasi pag ginagawa namin to. Sa dami ng isda pwede ka dumakot kahit ano dito. Sa totoo lang pwede ko nang ibulsa to. Sinubukan din palang dumakot ni Tampi. Kaso guys, ang nakuha niya pulang tilapia. Syempre sinubukan din ang inyong bida. Eto nga pala ang purpose ng parang cage na to. Kasi dahil dito umihiwalay na ang maliliit. Sayang naman kasi kung i-harvest na sila, may chance pa kasi sila na lumaki. Kapag nahiwalay na pwede na silang hanguin. Grabe guys, ang daming moli, tingnan nyo. Iaakyat nga pala to sa taas para mamili na kami. Medyo mahirap lang mamili kasi sobrang dami. Kung mag-aalaga pala kayo nito, kailangan nyo ng bukid. Tapos gagawin yung fish farm. Namili na nga pala si Boss Nathaniel na pambenta. Kailangan daw kasi dito quality. Katulad na lang ng mga balloon molly na to. Guys, tingnan nyo at pagmasdan, diba? Napakaganda. Buntot at palikpik pa lang, panalo na. Nagpakain na din pala ng isda ang lolo ni Boss Nathan. Dati napapanood ko lang to sa TV. Pero ngayon sa totoong buhay na. Bukod sa puti at itim, meron pa pala siyang ibang kulay. Humingi na din pala kami ng aquatic plant. Nakakatulong kasi to sa mga isda kapag mainit. Pwede nila tong silungan. Nire-ready na nga pala ni Kuya Ariel yung dadalhin namin. Pinaplastic na rin ni Tampi yung mga nabili niya. Naku, parang tiba-tiba na naman yung mga followers namin. Kasi guys, tingnan nyo, napakadami. Halos hindi ko na nga pala tumabuhat. Big shoutout nga pala kay Kuya Ariel. Ganon din kay Nathan ni Tape. Maraming thank you nga pala sa ex-deal. Nagpasya na nga pala kami ni Tampi na umuwi. Buti na lang dala namin si Reddy. Kasyang-kasya dito ang pinamili namin. Sheesh, masaya na naman ang mga mangingisda. Medyo tanghali na rin pala kaya binilisan na namin. Nakauwi na nga pala kami ng bahay. Salamat nga pala kay Tampi. Buti na lang nag-stock na ako ng tubig. Sana lang magkasya to sa sobrang dami. Acclimate muna natin guys para hindi manibago mga isda. Kakatapos ko lang pala maligo. Basang-basa kasi ang damit ko kanina paglusong namin. After 30 minutes pwede na natin pakawalan yung mga isda. Sana maging komportable sila dito sa styro. Ayan guys, mga moli ko, malaya na kayo. Welcome to the jungle. Guys, antayin nyo yung pamimigay ko ng isda. Dapat lagi kayo naka-like, comment, and share sa aking video. Malay mo, ikaw na yung mabigyan ko. Naglagay din pala ako ng konting water lily. Kasi guys, nature na nature ang datingan kapag may ganito. O diba, ang sarap pagmasdan. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam!